Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Kapitulo 17. At pagkaraan ng 6 na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro at si Santiago at si Juan na kapatid niya, at sila'y dinalang bukod sa isang mataas na bundok. At nagbagong anyo siya sa harap nila, at nagliwanag ang kanyang mukha na katulad ng araw, at pumuting tulad sa ilaw ang kanyang mga damit. At narito, napakita sa kanila si Moises at si Elias na nakikipag-usap sa kanya. At sumagot si Pedro at sinabi kay Jesus, Panginoon, mabuti sa atin ang tayo'y dumito. Kung ibig mo, ay gagawa ako rito ng 3 tabernakulo. Isa ang sa iyo, at isa ang kay Moises, at isa ang kay Elias. Samantalang nagsasalita pa siya, narito, ang isang malingning na alapaap ay lumilim sa kanila, at narito, ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong anak, na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. At nang marinig ito ng mga alagad, ay nangasubasog sila, at lubhang nangatakot. At lumapit si Jesus at sila'y tinapik, at sinabi, Magbangon kayo, at huwag kayong mangatakot. At sa pagdingap ng kanilang mga mata, ay wala silang nakitang sino man, kundi si Jesus lamang. At habang sila'y nagsisibaba mula sa bundok, ay iniutos sa kanila ni Jesus na nagsasabi, Huwag ninyong sabihin kanino mang tao ang pangitain, hanggang sa ang anak ng tao ay ibangon sa mga patay. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, Bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangang pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinabi, Katotohanan, si Elias ay paririto at isasauli ang lahat ng mga bagay. Datapwat sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias at hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila sa kanya ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Nang magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabi niya. At pagdating nila sa karamihan, ay lumapit sa kanya ang isang lalaki na sa kanya'y lumuhod at nagsasabi, Panginoon, mahabag ka sa aking anak na lalaki, sapagkat siya'y himatayin at lubhang naghihirap, sapagkat madalas na siya'y nagsusugba sa apoy at madalas sa tubig. At siya'y dinala ko sa iyong mga alagad, at hindi nila siya mapagaling. At sumagot si Jesus at sinabi, O lahing walang pananampalataya at taksil, hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At pinagbikaan siya ni Jesus, at ang demonyo ay lumabas sa kanya, at ang batay gumaling mula ng oras din yaon. Nang magkagayoy, nagsilapit na bukod ang mga alagad kay Jesus, at nagsabi, Bakit baga hindi namin napalabas yaon? At sinabi niya sa kanila, Dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng budil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, Lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo'y hindi may pangyayari. Datapwat ang ganito'y hindi lumalabas, kundi sa pamamagitan ng panalangin at ayuno. At samantalang sila'y nangakahimpil sa Galilea,
ay sinabi sa kanila ni Jesus, "Ang anak ng tao ay ibibigay sa mga kamay ng mga tao, at siya'y papatay nila, at sa ikatlong araw ay siya'y muling ibabangon." At sila'y lubhang nangamanglaw. At pagdating nila sa Capernaum, ay nangagsilapit kay Pedro ang mga maniningil ng kalahating siklo at nangagsabi, "Hindi baga pinagbabayaran ng inyong guro ang kalahating siklo?" Sinabi niya, "Oo." At nang pumasok siya sa bahay, ay pinangunahan siya ni Jesus na nagsasabi, "Anong akala mo, Simon? Ang mga hari sa lupa, kanino baga sila nanganiningil ng kabayaran ng buwis? Sa kanilang mga anak baga o sa nangaiiba?" At nang sabihin niya, "Sa nangaiiba," ay sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayoy hindi na nagbabayad ang mga anak, datapwat baka katisuran tayo nila, ay pumaroon ka sa dagat at ihulog mo ang kawil at kunin mo ang unang isdang lumitaw, at pagka naibuka mo na ang kanyang bibig, ay masusumpungan mo ang isang siklo. Kunin mo at ibigay mo sa kanila sa ganang akin at sa iyo."